Hello, what's up? This is Kyokotman, back again for another video. Ang pag-uusapan natin today is about Ghost Touch. Kung ano ang mga posibleng maging dahilan ng pagkakaroon ng Ghost Touch ng smartphone nyo at mga posibleng remedyo din or fix na lang din siguro. Anyway, bahala na. Kung interesado ka, let's start. So, bago tayo mag-start, don't forget to subscribe nga pala kasi napansin ko 10% lang sa mga nanonood ko is mga subscriber. Ibig sabihin, yung 90% hindi nagsa-subscribe. Mostly, hit and run lang sila. Pagkapanood, alis na. So, yun. I hope na makapag-subscribe kayo this time para naman medyo mas lumaki pa yung community natin. Anyway, let's start. Unang-una, huwag na napaligoy-ligoy. Ano ang Ghost Touch? Ang Ghost Touch is yun yung mga phantom touches. Yun yung mga part ng screen na nagkakaroon ng mga touch register. Basta nag-register sila ng touch pero hindi ka naman doon nagta-touch. Iba yung finger mo nasa baba pero sila nagta-touch sa taas. So yun, mga ghost touch. Para may mga mumu, para may mga multo. Touch lang sila ng touch, nakikita sa screen mo. Okay, nanggugulo. So yun, kapag ka ganon, yun yung tatawag na ghost touch. Mga phantom touches sa screen mo. Okay, unang-una na mga posibilidad na bakit nagkakaroon ng ghost touch ang smartphone mo is dirty fingers or oily fingers. Kapag masyado tayong oily, yung daliri natin, masyadong malakas mag-oil, naiipon dun sa screen na binabasa tuloy siya ng digitizer na as a touch input. So kapag gano'n, nagkakaroon siya ng ghost touch or yun nga, phantom touch. Minsan, sa dumi din naman, minsan hindi natin maiwasan, madumi yung daliri natin, na-touch natin sa screen ng smartphone natin. Minsan, yung dumi na yun, may mga kasama mga conductive materials or mga dumi na conductive. So, minsan, yun nga, nagkakaroon siya ng touch input, nababasa siya sa touch input, pwede rin magkaroon ng ghost touch doon. So, what you should do is, kuha kayo ng soft cloth, soft cotton preferably, o mga fabric, na mga fibers, basta malalambot. Tapos, ang punas is mula sa loob, paikot hanggang lumabas, unti-unti palabas. Okay, yun yung recommendation. Pwede rin na ganun-ganun lang na mga touch, kayo nang bahala. Pero yun nga, recommendation is lit, patas, parang wash in, wash out. Anyway, bahala kayo dun. Pangalawa, tempered glass issue. Minsan kapag hindi fitted yung tempered glass sa smartphone nyo or hindi talaga para sa smartphone nyo yung tempered glass, posible na mag-cause yan ng ghost touch. Another issue dyan is kapag yung tempered glass is low quality or yung, alam mo na, hindi na dumaan sa maraming quality check, posible na yung ginamit na materials doon is masyadong maraming conductive na materials. Yun nga, yung pagka-conductive kasi minsan madalas na kinoconsider siya as na binabasa siya ng digitizer as ghost touch or touch pala, I mean. So yun, nagkakaroon ng ghost touch. So kapag recently lang kayo nagpalit ng tempered glass at nagkaroon siya after a few days ng ghost touch, posibleng yun yung problem. Palitan nyo na lang yung tempered glass nyo and palitan nyo rin yung ghost. Palitan nyo basta palitan nyo na yung tempered glass yung gumamit ka ng iba. Pero siguro baka makatulong din sa inyo kasi dati naging issue to na sobrang sensitive naman ng digitizer ko sa Asus phone ko dati. So ang ginawa ko, tinanggal ko yung tempered glass, pinalitan ko siya ng plastic protector lang, yung plastic lang na film. So yun yung ginamit ko yun, nawala yung ghost touch. So baka makatulong din sa inyo yun. Another option lang din naman. Mura lang naman yun, around 100 pesos at ang pinakamahal 300 pesos. Basta sa mga try nyo sa mga marunong talagang magkabit ng tempered glass or plastic protector. Nasa inyo yan. Okay? And I would really recommend na ang gamitin nyo lang na tempered glass, kung gagamit talaga kayo ng tempered glass, is yung talagang para sa phone nyo. Yung perfectly fitted para sa phone nyo. Hindi yung bitin, hindi yung sobra. Para iwas damage. Para iwas issue dun sa ghost touch na yun. Okay? Pangatlo, factory defects. May mga smartphones kasi, especially mga cheap phones, yung mga low-end na mga phones, yung talagang tinipid kaya sobrang mura na mga smartphone. So, typically, pagka mga ganyan na may mga, mas madalas lang nangyayari, hindi naman lagi, mas madalas may nangyayari na magkakaroon ng ghost touch kasi siguro low quality or hindi nga na quality check yung ginamit na digitizer or LCD dun sa smartphone and yun. And medyo notorious sa akin, sa line of work ko is medyo notorious, pinakamaraming issue, maraming kaso is ang Lenovo actually na mga low ends. Hindi yung high-end na mga Lenovo smartphones yung mga low ends lang. Usually sila yung nagkakaroon ng ganitong issue, yung mga pinapagawa sa amin.
So kapag ka ganun, medyo iwasan nyo siguro. I would recommend na iwasan nyo yung mga low-end ng Lenovo. Yung mga high-end okay, pero low-end medyo. Hindi ko nilalahat. Marami lang talagang issue. So hindi naman lahat. Again, hindi ko nilalahat. Marami lang issue sa amin na nagpapagawa na mostly mga Lenovo screens, yung may Ghost Touch. So yun, kung may warranty pa kayo, mas maganda gamitin yung warranty nyo para hindi kayo gagastos. Or dalhin nyo sa mga legit na technician. Papalitan nyo ng mas maayos na digitizer, kahit generic pero mas maayos. Okay? Again, habulin nyo lagi ang warranty nyo. Sunod, number 4 is low quality digitizer. Actually, pasok na rin to sa factory defect. Pagka low quality, same na lang din siguro sasabihin ko. Either replace your digitizer, kahit generic lang pero quality, or magpalit na lang talaga kayo ng phone. Yon, sa mga low quality digitizer ng smartphones nyo. Again, typical lang ito nangyayari sa mga low-end na smartphones. Although, posible rin mangyari ito sa mga high-end na smartphones, siguro nakalusot sa quality check. We don't know. Pero yun nga, mas maganda, either replace the LCD or for a generic LCD na quality naman kahit paano, or replace the phone entirely na lang. Sunod, pang-5, software bug. Kung recently nag-update kayo ng software nyo or nagkaroon ng system upgrade, tapos after a while, after a few days, after a week, bigla na nagkaroon ng Ghost Touch, wala namang nangyari, hindi naman nabagsak, hindi naman nasira, hindi naman naitapon, hindi naman nabasa, bigla na lang nagkaroon ng Ghost Touch. Posible na yung software ang problema, software issue. Okay? Either incompatibility sa old cache from siguro Android 9, tapos lumipat ka ng 10. So yung cache ng Android 9 nandun pa rin, hindi nyo kasi reformat. Dapat kasi highly recommended na nire-reformat ang smartphone every system upgrade. So kung hindi nyo ginawa yun, posible na magkaroon ng incompatibility sa mga old cache at saka sa new cache. So mangyari, Ghost Touch. Posible lang yun, hindi ko sasabing laging nangyayari yun. Posibilidad yun. So what you should do is complete system reformat. Okay, don't forget nga lang kasi baka hindi nyo tanda pala yung mga password nyo. Ayusin nyo muna bago kayo mag-reformat, and do file backups in case na mayroon ng mga files yung smartphones nyo. So yun, minsan nangyayari din to sa mga recent changes sa mga settings. If nag-change kayo ng settings, tapos medyo nagkaroon ng conflict sa graphical hardware something, so yun, kung hindi nyo matandaan kung ano yung mga binago nyo, mas maganda system reformat pa rin or system reset na lang din. Okay? Marami nagagawa ng system reset na yun. Otherwise, kapag hindi nag-work yun, malamang is kailangan nyo na mag-reflash or mag-downgrade ng smartphone. Downgrade yung software ng smartphone, I mean. Okay? Yun. Sunod, damage digitizer. Ito naman yung mga nangyari na nalaglag yung phone, naupuan, naipit, nabagsak, pinanggigilan, pinisil ng yun. Pagka ganoon, posible na masira niya yung digitizer. Pag nasira yung digitizer, yun nga lang, issue na yun is typically hardware na yun, na issue. So, ang mangyayari niyan, pagka ganoon, either dadalhin nyo na siya sa technician, legit na authorized center, or ask for warranty kung pasok pa siya sa warranty. Okay? Pam-7, faulty or poor quality charger. Ito yung pinaka-common yata na nangyari. And sa akin din, yung mga earlier smartphones ko, Cherry Mobile at saka yung unang LG ko, naging problem ko to sa charger. Yung charger ang issue. Kapag faulty, may problema dun sa wire, grounded yung wire, or yung mismong charging brick, or yung mismong charging slot, yan, kung saan nakasaksak to, yan. Kapag faulty yung part na yan, what do you call this? Posible magkaroon ng Ghost Touch. So, kapag ganoon, either para ma-check nyo, para ma-diagnose nyo lang na kayo na mismo mag-diagnose, para ma-diagnose nyo, gumamit kayo ng ibang charger. Kapag ganoon pa rin, ibig sabihin ang problem is na dun sa charging port. Okay, sa charging port. Kapag nawala yung Ghost Touch na yon, ang problem ay nandun pala sa charger. So, palitan nyo na lang yung charger. Kasi, the more nyo ipinipilit, kasi gamit pa rin ang kayo ng gamit, alam nyo na yun nangyayari, pwedeng dumami yung Ghost Touch sa screen, which is mas malaking problema. Okay? Sunod, dead zone. Sa dead zones naman, ito naman siguro yung mga naupuan, accidental na upuan. Kapag ganito, siyempre, hardware issue to. So, magagawa nyo dito is dalhin na lang sa legit na technician. Yung dead zone is yung isang part lang nag-Ghost Touch, pero the rest is okay naman. Yun. Kapag gano'n, hindi yun nadadala sa software. Walang software tayo doon na ma-recommend para doon. Talagang technician yun. Papapalitan yun, yung digitizer nun. Hindi yung LCD, yung digitizer lang malamang. Pero depende pa sa technician. Si technician ang huling
decision dyan kung ano talaga ang dapat palitan. Okay? Sunod is yung pang-siyam, overheating. Ito naman, nangyayari to kasi kung napanood nyo na dati yung tungkol sa thermal throttling video ko, thermal throttling nasa video description ko, interesado kayo panoorin nyo, pero pinaliwanag ko doon na kapag ka ang isang bagay, isang component is nasobrahan sa init, minsan nagkakaroon ng chemical reaction. Minsan nagbe-bend sila ng kusa. Nakakita na ba kayo ng bakal na kapag ka sinusunog, nagbe-bend? Ganon din, pwede mangyari rin yun sa mga components ng smartphone. So kapag ka nag-overheat, posible na baka karoon ng konting reaction, nagdikit masyado yung LCD at yung digitizer na pwede mag-cause ng mga phantom touches. So kapag gano'n, medyo iwasan nyo. Pagka prone sa ghost touch ang phone nyo kapag nag-overheat, iwasan nyo na lang mag-overheat. Okay? Kapag nararamdaman nyo na sobrang init, natigil mo sa paglalaro or something. Okay? O kapag lumala na talaga napanood nyo to, huli na, malala na yung stage, mas maganda dalhin nyo na lang sa technician. Okay? So yun, kung in case na curious kayo kung okay pa yung mga LCD nyo, yung mga touchscreen nyo, or actually lahat ng components, Bluetooth, Wi-Fi, mobile data, lahat ng gusto nyo i-check, lahat ng gusto nyong components na i-check kung okay pa, mayroon tayong actually mga marirecommend sa inyo ng mga software para matest nyo yung mga yan. Iiwan ko yung link sa video description, okay? Yung hardware tester, mga ganon, test M, so on and so forth, check phone diagnostics, yan, iwan ko sa video description para ma-check nyo yung, hindi lang yung touchscreen, kundi lahat ng components, lahat ng features ng phone nyo, sound, mic, Bluetooth, mobile data, Wi-Fi, lahat yan ma-check nyo gamit yung app na iiwan ko. Meron para sa both Android and iOS, okay? Check nyo lang. Tapos, actually, meron din ako may recommend sa inyo na APK, Touch Fixer. Actually, hindi siya more on recommendation. More on suggestion lang. Hindi ko siya marirecommend talaga na effective kasi baka lang naman makatulong sa inyo. Kasi doon sa isang phone na pinag-testing ko ito, gumana naman. So, okay, good. Kaso nga lang sa iba, hindi talaga siya nag-work. So, use at your own risk na lang. Okay? Hindi ko marirecommend na maayos itong phone nyo. Posible lang. Okay? Check nyo na lang sa video description din yung link para ma-download nyo and ma-install yung APK na yun. Ang pangalan is Touch Fixer. So, yan. Supposedly, mareremedyohan niya pansamantala, hindi permanent, pansamantala yung problem ng ghost touch nyo, yung ghost touch problem nyo. Again, also, worth noting na mas effective siya kung rooted yung phone nyo. So, mostly para lang to sa mga lumang smartphones. Kung sa mga bago kasi hindi na nire-recommend ngayon yung routing. So, yun. Anyway, kayo na lang bahala. Kapag hindi kasi rooted ang phone nyo, limited lang yung kaya niyang gawin. Mas marami siyang kayang gawin kapag rooted yung phone nyo. So, yun. Kung di ka pa nakapag-subscribe, don't forget to subscribe. Like kung nagustuhan nyo rin to kahit pa paano. Share kung nakatulong kahit pa paano para matulungan din yung ibang mga friends nyo at family. So, yun. This is Goutman. Talk to you again soon.